Hindi ibig sabihin na si Jesucristo'y isang Panginoon lamang, hindi na Panginoon ang Ama. Panginoon di pa rin ang Ama eh. Pero alam mo ba kung bakit sinabi dyan isa lamang Panginoon? Isa lamang ang Diyos. Paano po naging Diyos si Kristo? Pasagutin naman natin si kapatid na Bruno. Gusto mo malalim na katuwiran, kapatid na Elipin? Hindi, depende kay sa kaibigan natin. Kasi ang sinasabi niya, di ba iba po yung Panginoon sa Diyos? Bigay natin ng isang katuwiran na tinitiyak ko hindi kayang gibain ng sino mong magpapaliwanag niyan. Ako wala pa. Basahin mo, kapatid na Elipin, yung first sentence ng 8:7. Opo, sa 8:7 po ng unang Korinto. Ang sabi po dyan, gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan. Yan. Sa 7, gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan. Pertaining yan dyan sa 6. Kasi sa isang pinanggalingan eh. Diba? Nang sabihin yan, ngunit sa galang atin, hindi sinalaysay. Pagdating sa 7, gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang yan. Alin yung wala sa lahat ng tao ang kaalamang yan? Yang binanggit sa 6. Kaya nga, hindi nila maintindihan yan eh. Kaya hindi nila alam ang kaalamang yan eh. Diba? Ano ba yung kaalamang nahandyan sa 6? Na hindi lahat ng tao alam yan. At maging nung nagtatanong na kaibigan natin, di ibigay natin yung kaalamang yan para maiba na siya rin sa mga nagtatanong, malaman niya na. Diba, kapatid na Elipin? Tingnan mo, kapatid na Elipin, wag mo nga alisin yung talata may ipapakita ko. Nakalagay dyan, no? May isang Diyos lamang. Tama? Tama po. Hindi mo ba napansin may nakalagay at isa lamang Panginoon? Tama po. Pagka sinabi may isa lamang Panginoon, hindi na ba Panginoon ang Diyos? Amen. Hindi po pwedeng ganun. Panginoon din po ang Diyos. Pag sinabi mong may isa lamang Panginoon at ikinukonclude mo yan na wala ng ibang Panginoon kasi nabasa mo isa lamang eh. Gaya kung paano mong ipinapaliwanag yung may isang Diyos lamang eh. Diyan lang sablay ka na. Diba? Kasi nakasulat nakaletra isa lamang Panginoon. Kung paanong nakasulat may isang Diyos lamang. Yun din yun eh. Di ba? Napansin mo ba yan? Tama po. Parehong may lamang eh. Lalabas. Dapat isa lang ang Panginoon din. Dapat. Hindi na, kung ang katuwiran mo may isang Diyos lamang kaya hindi na Diyos si Kristo dyan, may isang Panginoon lamang si Jesucristo. Lalabas, hindi na Panginoon ang Diyos dyan. Yung Ama, no? Oo. Sablay-sablay ka na pagkat ganun mo kinatuwiran yan. Ang daming sitas bro na yung Ama Panginoon eh. Basa nga tayo. Pakita nga natin. Sa awit. Basahin po natin. Ito po yung nasa awit. Sa 100. At ang talata ay 3. Ito po ang nakasulat naman. Ayan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. At tayo sa Kanya, di ba? Tayo sa Kanya. Balikan natin yung 8:6 ng unang Korinto. So napatunayan natin hindi ibig sabihin na si Jesucristo'y isang Panginoon lamang, hindi na Panginoon ang Ama. Panginoon di pa rin ang Ama eh. Pero alam mo ba kung bakit sinabi dyan isa lamang Panginoon? Kasi kung paanong sinabi sa una na ngunit sa ganang atin may isang Diyos lamang, may qualifier. Ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng bagay. Meron din naman qualifier yon at may isang Panginoon na sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng bagay. Qualifier din yun eh. Na sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng bagay. Walang ibang Panginoon.
At wala rin ibang Diyos Ama na pinagbuhatan ng lahat ng bagay. Qualifier pareho yan. Pero it doesn't necessarily follow na kung si Kristo isa lamang Panginoon ang nakasulat dyan, hindi na Panginoon ang Ama. That is also tantamount to say na kahit sinabi diyang may isang Diyos lamang, it doesn't follow na si Kristo hindi na Diyos. Kasi naka-indicate naman dyan kung bakit iisang Diyos lamang ang Ama sapagkat buhat sa Kanya ang lahat ng bagay.